Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa panibagong umaga na naman na kami ay makapagpuri sa iyo, makapagsilbi sa iyo, aming Diyos, aming tagapagligtas, Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa panibagong umaga, Lord. Salamat, Lord. Panibagong umaga na naman. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Maaga ako ngayon. Maaga akong nagising. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Father God. We praise you. We adore you. Salamat po sa panibagong umaga. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Tawagin na ang ating mga kasamahan. Thank you, Jesus. A new day to serve you, my King. My Lord and Savior, Jesus Christ. It's Monday morning here. In Houston, Texas. Holy Spirit. Lead me in every step of the way. Of the way. For God's purpose and glory. Lahat ang aking ibibigay. Yan ang ating batayan ng ating pananampalataya, mga ka-Team Jesus. Yan o. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments! Praise God! Praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek God, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship God, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust God, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank God, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay Monday morning dito sa Houston, Texas. Sa inyo dyan ay Monday evening. Hallelujah. God is the Lord. God is good all the time. Nalaglag ang aking cellphone dahil nag-charge pala siya. But it's okay. Praise God. Safe siya. Okay, so kumusta kayo dyan? Sa Pilipinas, Lunes ng gabi dyan. Dito ay Lunes ng umaga. Hallelujah. Okay, purihin natin ang ating Panginoong Jesus.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus, salamat po. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Jesus! Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord, for a new day. Another day to serve you, my God, my King, my Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po sa malusog na pangangatawan, maayos na isipan. Salamat po, Lord, sa edad na 53. Ay maayos po ang aking pangangatawan. Wala akong mga maintenance na mga gamot na kung ano-ano, Panginoon. Salamat po. Andito ang aking katawan, ang aking buhay upang ikaw ay pagsilbihan. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan, Father God, in the name of Jesus. Salamat po sa panibagong umaga. Salamat sa panibagong pagkakataon na kami ay makapagpuri sa iyo. Kami ay makapagsamba sa inyo, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Holy Spirit, ang sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Here we are more than 3 people who are gathering together all over the world. So, Holy Spirit, we welcome you. Lead us and guide us in every step of the way for the glory of God Almighty. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa oras na ito. Tulungan po ang bawat isa, linisin mo po ang aming mga puso at aming mga isipan. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya ngayon, Banal na Espiritu. Buksan mo ang aming mga isipan. Turuan mo po kami anuman ang aming mga sitwasyon sa oras na ito. Sa araw na ito, sa panahon na ito, Lord Jesus, ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Maraming salamat sa iyong kaawaan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Jesucristo, na hindi po ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang kaawaan ng Diyos Ama, oh hallelujah, sa bawat isang makikinig sa iyong mga salita. Maraming salamat po, bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang maraos namin ang live na ito, ang iyong live, na walang interruptions, Panginoon, para sa kapurihan mo, Diyos Ama. In Jesus' name we pray with the Holy Spirit. Amen! Welcome ulit dito sa ating live, Lunes na ngayon sa Houston, Texas. Saan na yung ating po dito? Ano siya? Ayan. Okay. Oops, laglag na naman ang aking cellphone. Ano kasi siya? Naka-charge. Yan. So, tingnan natin kumusta ang inyong mga umaga, ang inyong mga gabi. So, ngayon ay gabi na, tapos na ba kayong kumain? So, tingnan natin ang salita ng ating Panginoong Jesus. Dali lang, ano nga natin ito. Natanggal ko sa aking upuan. Balik lang at baka malaglag na naman ito. Ayusin natin. Tara! Tara!
Okay. Yes, nandito ulit tayo upang pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos. So noong nakaraang Sabado, February 8, 2025, ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ano ba yung mensaheng nais niyang iparating dito? ang ating desire sa mga puso natin ay upang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. That is our ultimate desire as the apostles of Christ, kagaya kay Pablo, no? So wala tayong hinahangad na yumaman tayo ng dahil sa salita ng Diyos o kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay makalikom tayo ng maraming mga pera at halaga at iyon ay ating ibili kung ano-ano. So dito sa Amerika mayroon ditong pastor na ang kanyang chandelier lang niya ng bahay niya, no, ay $45,000. $45,000. Chandelier lang yan. Ang kanyang mga frame, ang kanyang mga ano. So, na-obsess siya doon sa mga yan. At hindi ako naniniwala sa ganong uri ng pastor. Dahil kung babalikan natin ang mensahe ng Diyos dito o kung si Pablo ang titingnan natin, si Pablo ay namuhay siya na simple at namuhay siya kung ano lang yung provision na ibinigay ng Diyos sa kanya. So hindi siya naghangad ng maraming pera, naghangad ng palasyo na bahay. Ang kanyang worth, ang worth ng pastor na yun dito sa Amerika is like $2 billion. See? Ano bang nangyayari dyan? Sa harip na yung pera na dapat ay maibigay sa kanya mula sa mga donors na yun, mula sa mga ano na yun, kung sino-sino mga milyonaryo. Dapat, kasi nga, kapag ang church ay, under the church, ay ano siya, yung gift to the church, ang mangyayari yan, it's tax deductible yan. No? Tax deductible yan, mga ka-Team Jesus. Okay. So, yun ang nangyari. Yun ang nangyari sa ano niya, sa kanila. Pero hindi yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ang ating desire. No? Sabi nga niya, desire in the Lord and He will grant, delight in the Lord and He will grant the desire of your heart. So ano ba ang desire? Ano ang ninanais ng puso natin, ng puso mo? Ang ninanais lang ba ng puso mo ay maayos ang pamilya mo, mga ganito, mga ganyan. Yan ay mababaw na hangarin lamang. At yon ay nagpapakita ng flesh, yung iyong laman. Laman yan na maayos lang yung pamilya ko, na doon sa Facebook, maayos lang yung pamilya ko, walang sakit, ligtas sa anumang kapahamakan, okay na ako, masaya na ako. No. Hindi ganon ang mga Kristiyano. Ang desire natin bilang mga Kristiyano ay, our ultimate desire ay upang maibahagi ang salita ng Diyos, makatanggap sa katotohanan itong mga magulang natin, kapatid natin, mga anak natin, asawa natin, bana natin, mga pinsan natin, mga kadugo natin, mga kaibigan natin, office mates at sino pa man na ilalagay ng Diyos sa mga puso natin, upang sa ganoon hindi lamang tayo ang makakaranas sa mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa pinansyal, kundi sa lahat ng bahagi ng ating buhay. No? So, hindi tayo dapat maging selfish o kaya'y makasarili. Yung wife niya, 45,000 chandelier. Kung titingnan mo kahit dito sa Amerika, ang daming mga homeless.
Ang daming mga namamalimos, ang daming walang makain. Ang daming mga illegal immigrants na nandoon sa mga borders. Kahit hindi mo yan papuntahin dito sa Amerika, sa daki ng pera na yan, pwede kang mag-sponsor ng mga ito. Kung sino-sino yung mga mayroong problema, mayroong asylum at iba pa, sponsoran mo yan. Gawin mong legal ang pagpasok nila sa Amerika. O kaya magpakain ka sa mga taong ito dahil nga sila rin ay mga anak ng Diyos. Sila rin ay niligtas. Si Panginoong Jesucristo rin ay nagpakamatay sa kanila. So kung ipinapakita ng Diyos sa atin yung mga homeless na yan dyan sa mismong paligid natin, yung mga nakihirapan, yung mga hanggang tingin na lang ba tayo bilang mga anak ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga adopted children of God? Hanggang pagtingin na lang ba tayo? Tandaan, sabi mo, God bless you. No. Faith without works is dead. So anong maitulong mo? Unang-una, dyan sa taong yan, upang siya ay makaranas ng karangyaan na nanggagaling sa Diyos. Hanggang doon na lang ba ang kaya mo? No. Pag maayos ang pamilya ko, may makakain kami 3 araw at 3 beses ang araw, malusog ang pangangatawan, masaya na ako. No. Yan ang galaw ng daigdig. Ang galaw ng daigdig. Pero pag ang desire natin, kapag nandito ang banal na espiritu, we feel the burden of pain doon sa mga taong nangangailangan ng tulong, espiritual, naaawa tayo sa mga ito. Anong magagawa ko dyan, Lord? Gamitin mo ako. Ganon ang desire natin. Ito? Ganon ang desire natin. Pero hindi tayo magbibigay para tayo ay mapasalamatan, para tayo ay makilala, para tayo ay maipakit, ma-post sa Facebook na si ganito nagbigay sa akin. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, wag ninyong kung mayroon man kayong mga nimi-mention diyan na si Tita Vita, Tita Beth, si Tito Brian. 'Di ba sinabi na namin sa inyo, wag ninyo kaming i-mention. Wala kayong i-mention na kung ano, the Angie Rehab, whatever. Anong gagawin nyo? Focus on to the Lord Jesus Christ alone. Only the name of the Lord Jesus Christ deserves the glory and honor. Kaya, delete ninyo yan, i-edit ninyo yan, kasi hindi ko nagustuhan yan. Hindi yan nagustuhan ng Diyos na maglagay kayo ng mga pangalan ng mga taong ginamit ng Diyos. Kahit ipagdasal ninyo sila ng tahimik. Sapagkat yun ang mas ikabubuti nila kaysa yung i-mention pa ninyo mga pangalan nila. Mga pangalan namin, no? Delete ninyo yan o kaya i-ano ninyo yan. I-edit ninyo yan kasi hindi nyo i-edit niyan, oh. Mababawasan ng inyong mga pagpapala dahil hindi magustuhan ng Diyos yan. Alam na natin yan, eh. Alam na natin yan na ayaw ng Diyos ng kahati. Kaya, bakit isinasama pa ninyo mga pangalan namin dyan? We do not seek the fame. We do not seek the appreciation of man. We seek the appreciation of God alone. Na pagsasabihin ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Yun lang. But with the man, sa inyo, no, we don't seek your appreciation. So, i-edit ninyo yung mga pinopost ninyo dyan, yung mga love gifts ninyo dyan na mayroong mga pangalan ni Tita Bits at ni Tito Brian, edit ninyo yan. Hindi namin kailangan yan. Hindi nagagalak ang Diyos niyan. Kasi, wag ninyo kaming gawing kompetensya sa Diyos. Ha? So, edit ninyo yan. Wala kayong ibang i-mention dyan, kundi si Panginoong Jesucristo lamang. Naintindihan ninyo? Walang ibang i-mention, kundi si Panginoong Jesucristo lamang, sapagkat siya lamang ang nararapat at walang iba. Okay? Pag may makita ako dyan na pinapakita naman yan ng Diyos sa akin, lagot talaga kayo. Hala, kayo rin.
Mawawalan kayo ng mga pagpapala ng Diyos kasi nimi-mention pa yung mga tao dyan. Okay, dito tayo sa Romans 15 verses 22 to 32. 22 to 32. Ang plano ni Pablo na pagpunta sa Roma. Okay. Verses 22 to 32. Ang pangangaral ko sa mga lugar dito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakarating dyan sa inyo. Kasi tandaan natin, liham ito ni Liham ito ni Pablo sa mga taga-Roma. 23. Pero ngayong natapos ko na ang mga gawain ko rito at dahil matagal ko nang gustong pumunta riyan, 24, inaasahan kong magkita-kita na tayo ngayon. Dadaan ako riyan sa pagpunta ko sa Espanya. At alam kong magiging masaya ako sa aking pagkikita o sa ating pagkikita kahit saglit lang. Inaasahan ko rin na matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula riyan. 25. Pero sa ngayon, kailangan ko munang pumunta sa Jerusalem para ihatid ang tulong sa mga pinabanal ng Diyos. 26. Sapagkat minabuti ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya na magbigay ng tulong para sa mga mahihirap na pinabanal ng Diyos doon sa Jerusalem. 27. Masaya nilang ginagawa ito at ito ang nararapat. Dahil may utang na loob sila sa mga kapatid sa Jerusalem. Kung ang mga hindi Hudyo ay nakabahagi sa pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, dapat lang natulungan natin ang mga Hudyo sa mga pagpapalang material. Amen. Pagkatapos, kung maihatid ang nakolektang tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan sa inyo bago ako pumunta sa Espanya. Naniniwala ako na pagdating ko riyan, dala ko ang maraming pagpapala para sa inyo mula kay Kristo. 30. Kaya nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig na ibinigay ng banal na Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin sa Diyos para sa akin. 31. Ipanalangin ninyo na maligtas ako sa mga di mananampalataya sa Hudyo at malugod na tanggapin ng mga pinagbanal ng Diyos sa Jerusalem ang dala kong tulong para sa kanila. 32. Sa ganoon, masaya akong darating dyan sa inyo kung kaloobin ng Diyos at makapagpahinga sa piling ninyo. 33. Patnubayan nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. God bless you. Amen. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Buksan mong aming mga isipan at aming mga puso kung anuman ang nais mong iparating sa amin sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, tingnan natin. May plano si Pablo na dumalaw doon sa mga Kristiyano doon sa Roma. Kasi wala siya sa Rome, siya ay nasa Macedonia. O nasa Macedonia si Pablo. So ano ba ang binibigyang pansin ng Holy Spirit dito? 'Di ba, alam natin na ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Sabi ni Panginoong Jesucristo yan. Salvation belongs to the Jew. At alam na rin natin, no? Tinuruan tayo ng banal na Espiritu na nang dahil ang Panginoong Diyos Ama ang nagpatigas sa mga ulo ng ibang mga Hudyo na hindi maniwala kay Kristo at tanggihan si Kristo. Kaya tayo na mga hintil ay nabigyan ng pagkakataon upang mula doon sa sangang binali ng Diyos Ama na mga Hudyo,
tayo na mga hintil, tayo ang mga sangang inignay niya kay Panginoong Hesukristo, ang totoong puno, di ba? The true vine, si Panginoong Hesukristo. So, inignay niya tayo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at ng dahil sa kaawaan ng Diyos Ama. So, itong mga hintil na tinuturuan ni Pablo at nang dahil sa buhay niya na ginamit siya para sa mga hintil, ay natagpuan ng mga taong mga hintil dito sa Macedonia at sa Akaya, no? So sila ay nailigtas. Nalaman nila ang katotohanan, natanggap nila ang mabuting balita at napalaya sila sa anumang kanilang mga pagkagapos sa kaaway ng Diyos sa demonyo. Anuman ang pagkagapos, chain, no? of pagiging prisoner ng demonyo sa mga sakit, sa mga anumang mga satanic bandages, mga ganyan, mga addiction. So, napalaya itong mga hintil na ito na kung saan sa pamamagitan ni Pablo, ginamit niya ang kanyang pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. At nang dahil doon, itong mga taga-Macedonia at mga Akaya ay dahil sa kanilang kagalakan, di ba? Pag tayo ay galak tayo, andoon ang fruit of the Spirit, tayo ay maluwang ang ating pakiramdam. Ay Lord, ako'y napalaya sa aking mga addiction, sa aking sakit, sa aking kabigatan. Lord, thank you. Thank you, Lord Jesus. At nang dahil doon, ay nagiging giver tayo. Ang sarap magbigay sa iba. O so sabi dito ni Pablo, no? Masaya nilang, nandito yan sa 27. No? Dito sa 26 at sa 27, Romans 15:27. Masaya nilang ginagawa ito at ito ang nararapat. Dahil may utang na loob sila sa mga kapatid sa Jerusalem. Kung ang mga hindi Hudyo ay nakabahagi sa pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, dapat lang natulungan nila ang mga Hudyo sa mga pagpapalang material. O hallelujah. So yan ang dahilan, mga ka-Team Jesus, kung bakit tayo ay sumusuporta sa Israel. Kung bakit tayo ay sumusuporta sa mga Hudyo. Kung hindi ninyo alam, ang Pilipinas, kaya nga, pag ang mga Filipino citizens ay pupunta ng Israel, tayo, hindi natin kailangan ng visa. Kung may passport lang tayo, mga Filipino citizens, kung may passport tayo, Philippine passport, pag pupunta tayo sa Israel, hindi natin kailangan ng visa. Pag ang ibang nason, ang ibang bansa kagaya ng Japan, China, Singapore at Asian countries, pag pupunta sila doon sa Israel, kailangan nila ng visa. Pero bakit ang mga Filipino citizens ay hindi nangangailangan ng visa kung tayo pupunta ng Israel? Dahil nung Holocaust time, yung panahon ni Hitler, panahon ng pinatay ni Hitler ang mga Hudyo doon sa Russia, doon sa part na yon, Soviet Union, at naghumihingi ng refuge ang mga Hudyo, ang Pilipinas ay isa sa mga nagbukas ng ating sa panahon ni President Garcia yata, kung hindi ako nagkamali, isa sa mga nagbukas ng ating pinto upang tanggapin natin ang mga Hudyo sa Pilipinas at tulungan natin sila. Hallelujah! So, tandaan natin na ang Pilipinas
98% ng mga Pilipino ay itinuturing na Kristiyano. So, ang ating pagiging Kristiyano ay utang na loob natin sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo. Kaya nga, bakit wala tayong visa? Dahil mayroon tayong relationship sa Israel at sa Philippines. Bunga sa ating history, tinanggap natin ang mga Israel o ang mga Hudiyo sa ating bansa. Isa tayo sa naging refuge place ng mga Hudiyo nung panahon na yon na sila ay tinugis at pinatay ng kanilang mga kaaway. O hallelujah. So ganon ka-generous, ganon ka-gracious ang mga Pilipino. Very hospitable ang mga Pilipino. So nang dahil doon, libre ang ating pagpasok. Walang visa, hindi kailangan ng visa kapag ikaw ay Filipino citizen. So tayong mga hintil, utang na loob natin sa mga Hudiyo ang ating pagiging Kristiyano dahil nabigyan tayo ng pagkakataon. Kaya anong nangyari dito? Pinagpapala ng mga hintil na naging Kristiyano ang mga Hudiyo na nasa Israel, yung mga chosen people of God. Sila ang pinabanal na mga tao ng Diyos, the chosen people of God, ang Israel, ang mga Hudiyo. Kaya kung makikita ninyo kung kayo ay kinonvict ng Holy Spirit na magsuporta kayo sa Israel, magpray kayo sa Israel, go ahead. Kami rito, halimbawa, we are praying for Israel, we are supporting Israel through Cornerstone Church. At mayroon ding ministry doon sa Israel na kung saan yung mga biktima ng mga Holocausts, no, yun yung time na si Hitler ay pinatay niya yung mga Hudiyo. Pinatay niya ang mga Hudiyo. Pero mayroong mga remnants, mayroong mga naiiwan, mga matatanda na sila na walang makatulong sa kanila. Lalo na sa panahon ng winter time doon sa Israel. So yung ministry na ito, International Christian Jew Foundation, no? Yan ang tumutulong doon sa mga Holocaust victims upang mapadalhan ng masarap na pagkain, ng mainit na pagkain, na kung anong mga kailangan nila. At to God be the glory, ang D&G ay automatic yan na kinukunan ng deductions na $50 a month upang makatulong doon sa ministry ng mga Hudiyo, ng taga-Israel. So we are partners of Israel. Ang Team Jesus ay partner ng Israel sa pagsusuporta sa mga Hudiyo. To God be the glory. Kaya sabi ng salita ng Diyos, I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. So kung ating pinagpapala ang mga Hudiyo, kung ating pinagpapala ang Israel, tayo rin ay pagpapalain ng Diyos Ama. At kung atin itong kinakurs o kaya sinusumpa o iinis tayo sa mga Hudiyo, ganyan, maiinis din ang Diyos sa atin. Susumpain din tayo ng Diyos. Sa yan ay nasa kanyang salita. Kaya dapat, bilang utang na loob natin sa mga Hudiyo, ay pagpapalain natin sila, ipagdasal natin sila ang peace ng Israel. Ang kapayapaan ng Israel, ang kapayapaan ng mga Hudiyo, na sila ay mailigtas, na makilala nila yung ibang mga Hudiyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakakilala kay Kristo. So, utang na loob natin, mga ka-Team Jesus, ang sabi dito, sa mga Hudiyo, ang ating pagiging Kristiyano. Kung ano man ang ating mga nararanasan ngayong kapayapaan sa kabila ng ating mga sitwasyon, kung anumang nararanasan nating kasaganaang material at iba pa, ay yun ay nang dahil sa mga Hudiyo
na pinatigas ng Diyos ang mga ulo upang tayo ay mabigyan ng pagkakataon na makilala si Panginoong Jesucristo at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Sa mga katuwid, kung kayo man dyan ay naiinis sa mga Hudyo, kung kayo man dyan ay nagagalit sa mga Hudyo, rebuke Israel kayo. Kailangan, bilang mga hintil, na binigyan ng kaawaan ng Diyos Ama, no? Ipagdasal natin ang mga Hudyo, ang Israel. Ipagdasal natin, pagpapalain natin sila, sapagkat sila ang ginamit ng Diyos upang tayo rin ay makaranas sa kasaganaang espiritual at napalaya tayo sa kamay ng demonyo. Hallelujah. So ano ang kahilingan dito? Makita mo dito yung kahilingan ni Pablo. Hindi siya humiling na, oy, ipag-pray nyo naman ako, na hinihiling ko na rin kayo, magsuporta kayo sa akin, magbigay kayo ng mga pera at ng mga ganyan sa akin. Suportahan nyo ako na magbigay kayo ng mga, hindi niya sinabi yun. Bakit? Bakit hindi niya sinabi yun? Sapagkat alam ni Pablo na hindi niya kailangang humingi sa tao. Bakit siya hihingi sa tao? Ano bang mayroon sa tao? Alam niya kung saan siya hihingi. Alam niya kung sino ang kakausapin niya sa kanyang mga pangangailangan. Ano ang kanyang kahilingan dito? Oh? Ang sabi niya dito sa 30, kaya nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig na binigay ng banal na Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin sa Diyos para sa akin. O see? Ano kinihiling niya? Taimtim na panalangin. Ano yung taimtim na panalangin? Serious prayer. Ano ang kanyang panalangin na hinihiling? Ipanalangin ninyo na maligtas ako sa mga di mananampalataya sa Hudyo, di mananampalataya sa Judea, at malugod na tanggapin ng mga pinagbanal ng Diyos sa Jerusalem ang dala kong tulong para sa kanila. Hallelujah. So ano ang kanyang prayer request? Dito sa last Saturday, ang desire ng puso niya ay upang maibahagi lamang ang salita ng Diyos. Ngayon, ang kanyang prayer request, na hinihingi niyang taimtim, ay naipanalangin siya na mailigtas siya doon sa mga hindi Kristiyano, doon sa Hudyo, doon sa Judea. Dahil 'di ba naalala ninyo na may mga Hudyo na gusto siyang patayin, kaya nga doon sa Acts, kaya nga pinaalis siya doon sa Judea para maligtas ang kanyang buhay, dahil nga 'di ba muntik na siyang mamatay doon. Binato siya ng mga Hudyo na hindi Kristiyano, hindi nananampalataya kay Kristo. Pero hindi pa niya time 'yun, kaya nakaalis siya na hindi nalaman ng mga ito kung saan siya nakarating. Ngayon, kailangan niyang bumalik sa Judea upang bisitahin yung mga holy people of God. The chosen people of God na nasa Jerusalem, yung mga Hudyo na pinili ng Diyos. Yun ang panalangin niya, na hindi siya maingatan yung kanyang katawan at magalak itong mga Hudyo na tanggapin ang mga pagpapalang dala niya mula sa mga taga Macedonia at mga taga Macedonia at Akaya.
Biruin mo yung kung ano lang ang kanyang request. Alam kasi natin na ang Diyos ang magbibigay. Alam natin, mayroong lumilipad. Alam natin na alam ng Diyos kung ano ang ating mga pangangailangan even before we ask. Kaya kung humihingi tayo ng mga prayer request, hinihingi natin na ang Diyos ang magpapala sa mga ito, ang Diyos ang magaganyan sa mga yan, ang Diyos ang mga ganyan. Hindi tayo humihingi na, Tita Vits, tulungan mo ako kasi kulang kami ng pambayad namin sa ganyan, kulang kami ng pambili ng ganito, kulang kami ng ganyan, ng ganun. Hindi tayo humihingi ng ganung prayer request. Dahil alam natin na alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang kahilingan ng puso natin. Kapag yun siya, delight in the Lord, and He will grant the desire of your heart. So magalak tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos sa ating pagising. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, salamat po sa pag-iingat mo sa buhay ko. Billions of angels of the Lord. Even before we ask, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi mo kailangang sabihin yan sa tao. Ang kailangan lang natin, anong sabi ni Pablo, si Pablo, marami niyang mga pangangailangan kasi walang sumusuporta sa kanya, walang sahod yan si Pablo. Pero anong sabi niya? I am pleading, I am requesting you, I'm asking you a favor. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong seryosong taimtim na pagdarasal na ako'y maging ligtas mula sa mga hindi Hudiyo. No? Mula sa mga hindi Hudiyo. Merong uso na naman ngayon ito dahil na spring. Mula sa mga hindi Hudiyo. At maging magalak itong mga Hudiyo na tanggapin yung mga pagpapala na nanggaling doon sa mga hintil na naging Kristiyano. Bakit kailangan niyang ipagdasal yung mga yun? Dahil minsan ang mga Hudiyo may mataas ang kanilang iri. Mataas ang kanilang pride. No? Mataas ang kanilang pride. So, ang hangarin ni Pablo na may mga pagkakataon na sa halip na tayo ma-appreciate natin ang ibibigay ng isang tao dahil nagagalak siya sa iyo, dahil natuwa siya sa iyo, out of the abundance of your heart, he or she shares the blessing to you kahit simple, kahit ganito. Pero minsan tayo ay, bakit ka pa nagbigay? Alam mo namang nahihirapan ka. Ano akala mo sa akin? Poor? Ha? Ganyan. Salip na yung magkaroon tayo ng humble heart. Maraming salamat. Thank you for thinking of me. Thank you sa blessings. So yun ang ipinalangin ni Pablo. Na itong mga Hudiyo na naging Kristiyano na ay wala na sa kanila yung pride nila na sila ay mga Hudiyo, na sila ay mataas, ganito sila. Kumpara sa mga hintil, no? Na magkaroon sila ng grateful heart. Na itong mga hintil na mga pinili ng Diyos, na mga pinagpapala ng Diyos, no? Ay maging grateful sa anumang mga pagpapalang ibinahagi sa kanila. So tayo dapat ay maging grateful kung anumang mga pagpapala ang ating natatanggap. Kahit anumang pagpapala na yan.
Ako dito, halimbawa, nung birthday ko, February 5, February 4, ay yung mga office mates ko dito, yung aking admin, ganyan, bumili siya ng breakfast namin, tsaka mayroon pang donut. Tapos si Ma'am Eva, yung isa namin kasama sa office, ay nagluto siya ng pansit dahil, birthday mo yan, Bits, ha? Thank you, Lord. Ay, salamat po sa masarap na pansit. Salamat po sa breakfast. So, maging grateful tayo kung ano man ang mga pagpapalang ibinahagi sa atin. Kaysa yung akala mo, ayoko nga, ganyan lang. Ayoko nga, ang liit lang naman yan. Cheap. Magsasabi pa tayo niyan, cheap. Sa halip na tayo ay maging grateful. So, ganun dapat ang mga Kristiyano. Maliit o malaking halaga, bagay. Ang importante yung thoughtfulness. Kaya kayo dyan na gumawa ng mga clip sa akin, hindi ko pa na thank you dyan sa Vitamin for the Soul. Maraming salamat at naglaan kayo ng oras. Naghanap pa kayo ng mga picture ko at pinagdasal ninyo ako, the Lord will bless you more. So see? Ano ba ang nais iparating ng Diyos sa atin dito ngayon? Tayo bilang mga Kristiyano, utang na loob natin ang ating pananampalataya sa mga Hudyo. At dahil utang na loob natin yun, ipagdasal natin ang Israel, ipagdasal natin ang mga Hudyo, pagpapalain natin sila kung anumang mga pagpapala ang ibinigay ng Diyos sa atin. At tayo dapat, ang hangarin ng ating mga puso ay hindi kung mga material na bagay lamang na ganito, ganyan, tulungan nyo ako na ganito ang aking mga pamilya, basta makakain lang ng 3 beses isang araw. No, hindi yun ang hangarin natin. Ang hangarin natin ay para sa kapakanan ng iba. Ang dinadasal natin, ang prayer request natin, ay para sa kapakanan ng iba. Hindi na natin kailangang i-pray request yung ating mga pangangailangan kasi even before we ask, our Abba Father already knows what we need. Ang mga ibon, ang mga bulaklak, ayun, ang dami na namang mga bulaklak doon dito sa Overland, ang mga bulaklak nating mga gumamila ay namumulkadkad na naman sila. Ay, hallelujah. No? So yun dapat ang ating isaisip, mga ka-Team Jesus. Diba? Ano ang sabi sa salita ng Diyos? Tayo ay hindi nabubuhay sa sarili lamang natin. Hindi tayo nabubuhay sa sariling ano lang natin, no? Sa sarili nating pangangailangan. Tayo ay nabubuhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. At dahil tayo ay nabubuhay para sa kapurihan ng Diyos Ama, ano dapat ang gawin natin? Magkaroon tayo ng pusong puno ng galak? Pusong puno ng pasasalamat? Magpasalamat tayo sa Diyos Ama na nang dahil sa mga Hudyo, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na maging adopted children of God. Tayo dapat ay magkaroon ng pusong puno ng galak at pasasalamat, a grateful heart, a merry heart, feels like medicine. At ang ating idalangin ay hindi para sa mga sarili natin, kundi ang idalangin natin ay para sa kabutihan ng iba. Dahil alam nyo ba na the more that we pray for others, the more that the Lord will bless us. Dahil hindi tayo naging makasarili. If we spend time
Yung mga nasa Facebook, yung mga walang magagawa sa walang magawa sa buhay, kundi palaging nag-i-scroll sa Facebook, nag-i-scroll sa Facebook. Ang mabuti pa ang gawin nyo, no? Maging warrior kayo ng Diyos. Pasukin ninyo doon yung mga, di ba may mga reels diyan na ang daming mga nanonood, no? Umabot ng billions, millions, daming mga nagla-likes, minsan mga 1,500 likes, no? Yan ang kalakaran ng mundo eh. Anong gagawin natin? Pasukin natin ang mga yon. John 3:16. Copy-paste. John 3:16. Hanapin nyo dyan. Google. John 3:16 Filipino or Tagalog. Nandiyan yan. Copy-paste. Ito ang salita ng Diyos. Ayan, John 3:16. Ganyan-ganyan. Ako ay nananalangin na sa sino mang makakabasa ng mensaheng ito, tanggapin ninyo si Panginoong Jesucristo dahil siya lamang ang daan tungo sa Diyos Ama. Pagpapalain kayo, ganito, ano man as the Holy Spirit leads you, go, send it. And then copy-paste mo yan. Punta ka na naman sa marami. Kasi doon sa mga reels, nakikita ko sa mga reels, ang daming mga ang ginagawa ko doon, pumapasok ako dyan at nagsisend ako ng mga messages. Yun dapat ang gawin natin. Gamitin natin ang social media upang sa ganoon ay ang desire natin ay makilala si Panginoong Jesucristo. Maikalat sa sanlibutan. Yan ang ating counteract. Yung mga reels na walang kwenta, yung mga reels na akala mo ay ano ba to, wala naman tong halaga, pero tingnan mo, ang daming manunood, ang daming mga comments, ang daming nagla-like. So yun ang kalakaran ng mundo eh. Paano natin i-counteract yun? Kasi yung iba, kagaya ko, mahilig akong titingin dyan, mahilig akong mag-scroll ng mga comments ba? Lord, patawarin mo po ang mga taong ito, Lord. Katagpuin mo, Lord. Kaawaan mo ang mga taong ito, Lord. Yan ang ginagawa ko sa tuwing ako'y nasa Facebook at hindi ako lahat ng oras nasa Facebook. May oras na ako, halimbawa, pagising ko sa umaga, alas 4:30, alas 5, tingnan ko yung Facebook. Lord, salamat po sa panibagong umaga. May papakita ang Diyos sa akin. Father God, sinasabi niya, pray silently. Yes, Lord. Yan ang ginagawa ko umaga, sa bawat umaga na ako'y nagigising. No? Father God, patawarin mo po ang mga taong nandito, Lord. Nag-i-enjoy sila, nakalimutan kanila. Patawarin mo po sila, Lord. Yun ang dapat nating gawin, mga Kristiyano. Hindi tayo nakikisabay sa mundo, kundi sa pamamagitan ng pagpasok natin, pag-intercede natin sa kanila. Ang kaawaan ng Diyos ang kanilang mararanasan at hindi man nila tayo kilala, hindi man nila alam kung sinong nagdasal sa kanila, alam ng Diyos. Alam ng ating Panginoong Jesucristo kung sino ka at anong ginawa mo para sa Kanya. Kasi walang nakatago sa Kanya Walang nakatago sa Kanya. So sa halip na, ay wala akong magawa, napagod, bored ako, kaya iscan sa Facebook, ayan, scroll. Gamitin mo yung mga oras mong yan upang maging prayer warrior ka, mag-ipon ka, mag-invest ka ng espiritual na mga pagpapala na iha-harvest mo. Time will come kung tapos na ang papel mo dito sa lupa. No? Huwag nating kalimutang ipagdasal ang mga Hudyo, ang taga-Israel. Pagpapalain natin sila. Dahil sila ang ginamit ng Diyos upang tayo ay makaranas din ng Kanyang kaligtasan, ng kaawaan ng Diyos Ama.
ng mga pagpapalang ito na maaring nahihirapan man tayo sa mga pagkakataon, but we are able to survive. Praise God! COVID-19. Kailan yon? COVID-19. Oh. Ang daming namamatay. Millions ang mga namatay. Sa loob ng ilang taon. 20, 21, 22, 23, 24. 4 years na tayo ay nakaranas sa COVID-19, but by the grace of God, hindi tayo nabiktima. Kasi napakabuti ng Diyos. Sa makatuwid, hindi tayo isa sa mga kinuha ng Diyos. Bakit? Dahil gusto niyang gamitin pa ang ating mga katawan para sa kanyang purpose. Upang tayo ay maging kapakipakinabang sa kanyang kaharian, mga ka-Team Jesus. Kaya huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na pwede tayong gamitin ng Diyos. Mag-invest tayo. Mag-invest tayo spiritually. At tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Pinagdasal mo ang mga kapatid na yan. Pinagdasal mo ang mga taong yan. Kahit simple. Kahit 30 seconds, hindi mahalaga kung gaano kahaba, kahaba yung oras na nagdasal ka. No, even 15 seconds, even 30 seconds, 1 minute. Na naglaan ka ng oras, naglaan ka ng panahon sa mga taong yan na pinakita ng Diyos sa iyo. Father God, Lord, have mercy po. Lord, salamat sa taong ito na naging inspirasyon. Na kahit ganito man ang kanyang sitwasyon, na wala siyang paa, mas positibo pa rin ang buhay niya, hindi siya na-depress, ginagamit pa rin niya, mayroon pa siyang katawan, may bibig pa siya, may kamay pa siya, ginagamit niya yung kamay niya upang makapagtrabaho, upang magtanim, upang maganyan. That's an inspiration. Salamat, Lord, sa buhay niya, pagpapalain mo pa siya. Hindi yan aabot ng 30 seconds o 1 minute ang pagdarasal na yan. Tandaan natin, mga ka-Team Jesus, we are God's warriors. We are God's workers in the vineyard of Jesus. Kontento ka na lang ba na ikaw ay naligtas? Kontento ka na lang ba? No. Kaya nga, we plant. Nagtatanim tayo sa kabutihan ng Diyos. Nagtatanim tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga taong ito, maging sa ating mga kaaway, ay ipinagdasal natin upang in God's perfect time, baguhin sila. Maawa ang Diyos Ama sa kanila at ang Diyos ang mapurihan sa pagbabagong gawin ng Diyos sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng mga buhay natin. Hallelujah. Huh? Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Father God, salamat po, Lord Jesus, Holy Spirit. Salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Salamat at kami ay muli mong kinatagpo. Salamat sa iyong mga paalala. Patawarin mo kami, Holy Spirit, kung may mga pagkakataon na nakalimutan namin, na utang na loob namin ang aming pagiging Kristiyano sa mga Hudyo. Salamat po sa mga buhay ng mga Hudyo, ang iyong chosen people, Father God. Pinagdadasal namin po ang kapayapaan ng Israel. Pinagdadasal namin ang mga Hudyo, Lord. Iligtas mo po sila, Panginoon. Pagpapalain mo po sila, Panginoon. O hallelujah. Gamitin mo ang aming mga buhay upang pagpapalain sila. Salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Lord Jesus, Holy Spirit, sa pagpapaalala sa amin na kagaya kay Pablo, na ang kanyang kahilingan ay hindi ang mga material na bagay, ang hindi para sa sarili niya kapakanan, kundi ang kanyang kahilingan ay upang magamit pa siya para sa iyong kaharian. Na hindi siya makita ng mga nagpaplanong pumatay sa kanya. At yung mga Hudyo ay maging magalak sa pagpapalang ibibigay
o matatanggap nila. Lord, tulungan mo kami na ang aming mga desire, ang aming mga puso, ang aming mga prayer request ay hindi lamang para sa aming sarili, para kapakanan ng pamilya namin, para sa ganito, para sa ganyan, Lord. Kundi ang aming mga desire, ang aming mga prayer request ay para sa kapakanan ng iba. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na gawin mo kaming prayer warriors ni Panginoong Jesucristo, na kahit saan, anumang sitwasyon, gamitin mo ang aming mga katawan, gamitin mo ang aming mga buhay, upang kami ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian mo, Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami na makapag-invest kami ng espiritual na mga pagpapala sa aming kapwa, Lord Jesus. Hallelujah. Ano man po ang aming mga pangangailangan personal, mga pamilya namin, Father God, ikaw po ang magtatagpo nito. Patuloy kaming magpupuri sa inyo, patuloy kaming magsamba sa inyo, Panginoong Jesucristo, sapagkat ikaw lamang ang nararapat na kilalanin. Ikaw lamang ang nararapat na ipakilala sa sanlibutan. Jesus Christ, the name above all names. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory and honor, Father God, in Jesus' name and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Ayan mga ka-Team Jesus, ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, ang mensahe ng Banal na Espiritu. Kaya kung kayo man ay na-confirm, congratulations. Excuse me, kung kayo man ay na-review, ibig sabihin nun, anak, binibigyan kita ng pagkakataon na baguhin mo ang iyong pananaw sa buhay upang ikaw ay aking magamit, maging kapaki-pakinabang para sa aking kaharian. No? So, welcome dito sa mga baguhan, sa mga bagong dumating, kung sino mga nag-invite sa inyo. Thank you. At Team Jesus members, kung sino yung mga bago dito, i-welcome ninyo sila at i-follow up ninyo. So doon sa ating group chat ay kung sino-sino yung mga alamin natin dito sa bawat live natin sa Facebook, kung sino ang mga baguhan at i-assign natin yan sila o sabihin ninyo, taga saan ba ito si ganyan? Taga malapit sa amin o sa inyong area, so ikaw okay, ako ang mag-follow up kay ganito. Okay, Team Jesus members, take note, may mga bago tayong mga joiners dito, kaya i-welcome natin sila at maraming salamat sa inyong pag-join. Naway muli namin kayong makita o makasama sa sunod pa nating mga Bible studies mula sa Lunes hanggang Sabado ng gabi, alas 8 ng gabi sa Pilipinas. At tayo ay maglaro tayo mga ka-Team Jesus. Ang ating laro ay gagawin natin dito ng Sabado ng hapon. Diyan sa inyo ay Linggo ng umaga. Paano ba yan? So gigising kayo ng maaga, alas 6 ng umaga sa Linggo, sapagkat tayo ay maglaro. So, ano ang laruin natin? Ang laruin natin ay Bible. Mula Romans 1, chapter 15. O hanggang sa matapos tayo. Romans 1, hanggang sa matapos tayo ng Sabado. So, kung hanggang kailan tayo matapos sa Sabado, the Lord willing, hanggang doon ang coverage ng ating laro. Kaya balikan ninyo ang Romans 1 to, di ko alam kung hanggang saan. At i-familiarize ninyo, i-memorize ninyo yung mga Bible verses na binibigyan ng emphasis para sa ganoon, pagdating ng ating laro, kayo ang makakasagot at magkakaroon na naman kayo ng mga puntos. So hopefully, ang questions natin ay mayroon siguro tayong 50 questions. Yan, 50 questions ang ating gagawin, 50 questions. So 50 questions.
tag 50 pesos bawat tanong. So mayroong 2,500. Tapos ang mga attendees ay mayroon ding love gift na matanggap. O yan, mayroon naman tayong mga pagpapala, the Lord willing. So kita-kita tayo sa linggo ng umaga bago kayo magsimba. So mag-ano muna tayo, maglaro muna tayo, matuto tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga verses na ating pinag-aralan. So magkaroon ng tayo ng mga clues. Sa mga clue, mayroon akong ibibigay ng mga salita, ganyan, at kayo ang bubuo nito sa pamamagitan ng pagbuo ng buong Bible chapter at verse. Ayan. So, Lord willing. So, maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.